Luke chapter 24 verse 27. And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scripture concerning himself. Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Old Testament Theology. At ang una pong turuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the Old Testament tells us the original plan. Sa simula pa lamang po sa Genesis, Book of Genesis, makikita po natin na may plano talaga ang ating Panginoong Diyos para sa ating mga tao, para sa ating mga creation, which is yung mabuhay kasama siya na may relasyon sa Kanya at sa ilalim ng Kanyang pamumuno. Si Adan po at saka si Eva ay nilikha para sa doon sa paraiso o sa Garden of Eden. At yun po yung ideal life. Walang kasalanan, walang tawag dito kamatayan, may kapayapaan, may presence ng ating Panginoon Diyos. So, the original plan is a relationship with God, His living presence, or with His living presence. Yun po talaga yung pinaka-original design sa atin dapat ng ating Panginoon Diyos. Kaso nga lang, ayun yung nangyari because of disobedience of Adam and Eve. We human fall in sin. Kaya yung pinaka dapat na original plan ay napunta sa na fall sa kasalanan. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Old Testament explains to us the problem. Nung pumasok po yung kasalanan sa mundo, kagaya pa ng sinabi ko kanina, maganda sana yung original plan ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaso nga lang, dahil nag-disobey sina Adan at saka sila Eva, nasira po yung relationship natin with our Lord God. Dito po natin makikita yung problema, yung kasalanan, yung paghiwalay natin sa ating Panginoong Diyos, at pati yung cycle ng disobedience po ng Israel. Kasi nung panahon po ng mga judges, nagkaroon po ng cycle o paulit-ulit na pangyayari na pabalik-balik sa kasalanan ng mga Israelita. First, bibigyan sila ng grace ng ating Panginoong Diyos o maawa ang ating Panginoong Diyos sa kanila kasi mananalangin sila na i-bless yung kanilang country o yung kanilang lupain dahil nga sobrang daming mga kalapit na nayon na gusto silang sakupin, and then after that tutulungan sila ng ating Panginoon Diyos. And after that, sorry sa background sound dahil hindi natin kontrolado ang mga tawag dito tahol ng halaga ng kapitbahay. So ayun, mabalik tayo. Bibigyan sila ng grasya ng ating Panginoong Diyos o kakalooban sila ng mercy and grace, and then after that mananalangin o sasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, magkakaroon sila ng idolatry at babalik sa kasalanan na naman, and then after that tawag dito pahihintulutan ng ating Panginoong Diyos na sila ay masakop para sila ay matuto, and then after that mananalangin sila ulit sa ating Panginoong Diyos para sila ay kaawaan ang mga taga-Israelita, and then after that babalik na naman sa unang cycle, which is bibigyan sila ng grace and mercy ng ating Panginoong Diyos. Then after that, paulit-ulit na yung cycle ng ganong disobedience ng Israel. So, Old Testament po, paulit-ulit yung pagkwento ng failure ng tao na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga maraming batas, sacrifices at prophets para ipakilala o ipaalala rather kung gaano kabigat yung kasalanan. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Old Testament promises us the solution. Kahit marami pong problema dahil po sa kasalanan, hindi po sumuko ang ating Panginoong Diyos. Sa Old Testament po, may mga pangako o promises siya tulad po ng pagdating ng Messiah o tagapagligtas, which is our Lord Jesus Christ. Makikita po ito sa mga prophecies ng mga prophets like Isaiah, Jeremiah, tsaka iba pa. May promises po na ng isang new covenant, ng isang suffering servant, at
ng king from the line of David. Lahat pong yon ay tumutukoy o nag-center lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung fulfillment ng lahat ng covenant. Kaya makita po natin parang yung pattern lahat ng covenant ay naging center ang ating Panginoong Hesukristo kasi siya nga yung fulfillment ng covenant. At yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.